Please don't forget to like and share ha, kung nasaan pa ko. Kung nasa Facebook ka, share. 'Pag nasa YouTube ka, share. Hoy, eto na, bakbakan kanina 'to. Ang dami-dami mga revelasyon dito, oh. Gaya kanina, lantarang pinangalanan na ni alias Totoy at nagbanggit na rin binanggit na rin ang totoong pangalan ni Totoy. At pinangalanan niya si Gretchen na may kinalaman at saka si Tong Ang, na may direktang kinalaman sa pagkawala at pagpatay sa mga nawalang sabungeros. Malinaw 'yan. O eto kasi natuliling ako, eh. Mami Lucana 65, shoutout. Ngayon, ang sabi ni BBM ngayong araw, nais, gusto, Marcos wants a deeper, mas malalim na investigasyon para sa mga nawalang sabungero. Oh. Yan yung bali-balita ngayon kasi itong si Atong Ang, bago magpa-interview, si alias Totoy, Filipino businessman at gaming tycoon na si Atong Ang, maghahain ng reklamo laban kay alias Totoy bukas. O bukas pa lang yan. Inunahan na, parang may counter na kaagad, mukhang guilty ang hinayupak. Matatandang idinawit ni alias Totoy si Ang bilang mastermind sa pagdukot at pagpatay sa missing sabungeros. Share the live mga lord, sabi dito ni Pearl MJ, nawa. No, pero, dali lang, ano ba ang kasunod nito? Mamaya. Mamaya, ipapakinggan natin yung exclusive interview ng GMA7 kay alias Totoy. Detalye na nga ni alias Totoy ang papel ni Atong Ang at Gretchen Barreto sa kaso ng mga missing sabungero. Eksklusibo siyang lumantad at nakapanayam ni Emil Sumangil na hindi bumitaw sa istoryang yan simulat sa poll. At kasama natin si Emil live. Emil, katatapos lang ng panayam mo. Vicky, sino ba si alias Totoy? Ngayong hapon, nagpasya na siyang ipakilala ang kanyang sarili. Si Julie Aguilar Patidongan. Julie Aguilar Patidongan. Yan si alias Totoy, na isa ring suspect sa pagkawala ng missing sabungeros nung nakaraan. Hepe ng security agency na may hawak ng mga farm, pati na ng mga sabungan ng negosyanteng si Atong Ang. Eksklusibo natin siyang nakaharap ngayong hapon. At narito ang aking ulat. Exclusive Sa to, kauna-unahang pagkakataon, pumayag na siyang ilabas ang kanyang tunay na pangalan. Siya si Julie Dondon Patidongan, ang head ng security ng ilang mga sabungan ni Atong Ang. Isa rin siya sa 6 na kinasuhan sa pagkawala ng mga sabungero sa iba't ibang lugar sa bansa. Pinangalanan na ni Patidongan ngayon ang mga mastermind daw sa pagkawala ng hindi raw bababa sa 100 mga sabungero. Kasama sa kanyang pinangalanan ang negosyanteng si Charlie Atong Ang, ouch, ang aktres na si Gretchen Barreto, ouch, na kilalang malapit kay Ang, at 2 iba pa. Kung ano raw ang kanilang mga papel, ipinaliwanag ni Patidongan sa aming panayam. Shoutout Cathy 711. Nagpa-interview si Patidongan ngayon dahil kung ano-ano na raw ang bintang na ibinabato sa kanya ng mga kalaban. Nanawagan din siya sa 4 na umunoy mga dating gwardya na lumantad na nanawagan sa kanya na huwag silang idamay sa kaso. Ilang araw na lang daw, lulutang na siya. Inaantay na lamang daw nilang makumpleto ang mga dokumento. Narito po Kung hindi ka maunahan ng assassination mo. ang sunurang pakayag. Sa bagay, head ng security. Ibig sabihin, may alam to. Julie Aguilar Patidongan alias Dondon. Nandyan sa affidavit ko yan, Mr. Charlie Atong Ang, Patay. then Eric De La Rosa, Engineer Celso. Eric De La Rosa, parang sounds familiar sa akin. Apelyido pa lang, apelyido ng isang senador. Paano-ano kaya nung senador yung tinatawag na? Sabi kasi may connection dyan. Totoo yung sinabi nung source ko. Konektado yung kalbo. Saan?
Sila ang mastermind sa nawawalang mga sabungero. Sila ang utak ng lahat. Si Mr. Eric De La Rosa, siya ang nagmamonitor ng mga palabas. Pag alam niya ang tsupi, pinapaalam niya kay Mr. Atong Ang. Then mag-uusap sila ni Celso Salazar. Then itawag sa akin na i-hold yung mga taong nagtsutsupi. Kasi Mr. Atong Ang, siya yung chairman ng Pitmaster. Siya ang pinaka mastermind at siya ang nag-uutos na talagang iligpit yung mga yan. Malinaw, si Atong ang nag-uutos para iligpit yung mga tao. Detalyado. May partisipasyon, yes. Katulad ng sinabi ko, may mga taong membro ng PNP Ito na. na inuutosan para kumuha doon sa binyo. Sa mga taong nagtaka, bakit ngayon lang ako lumutang? Ngayon, lumutang ako dahil alam ko ang pinagkatiwalaan kong tao na ang ating PNP chief na si General Torre. Alam kong hindi niya kaya bayaran ng pera yan. Ano naging papel mo rito sa missing sa Bakit si Marvel? Hindi ka lumabas nung panahon ni Marvel. Ba't ikaw ay kasama sa kinasuhan? Sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan at isa lang akong utusan niya. May kinalaman ka pa rin. Kasi ikaw yung security, ikaw yung head security ng mga sabungan. So ikaw yung nag-uutos sa mga security ng sabungan para ipigilan o kaya hulihin yung mga nais patayin. May partisipasyon ka pa rin. Bilang farm manager. Ikaw pala kakasuhan bukas ni Atong Ang. Ano masasabi mo? Parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya dahil ako kakasuhan niya. Siya naman nag-uutos ng lahat. Katulad ng sinabi niya, nag-extortion daw ako ng 300 million para alam ng lahat. Ginagawa ni Atong ang counter kagad. Hindi ko kayang tanggapin yung pera niya. Sinabi niya na nga sa social Repito, media na bilyonaryo ako. Patunayan ko na lang na ako isang bilyonaryong mini. Yun lang ang masasabi ko sa kanya. At saka Mr. Atong Ang, sabi na nga ng mga matatanda na huwag ka na magtago sa palda ng nanay mo. Binigyan mo ako ng papel na para pirmahan ko yung recantation ba yun na binigay mo sa akin kapalit ng pera. Sabi ko hindi ko kayang tanggapin yan dahil buhay ko at buhay ng pamilya ang nakataya dito at ano ng mga pamilya ng mga nawawalan sa bungero. Sino itong babaeng artista na ito? Yan na. Yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barreto. Yan na. Malinaw, Atong ang Gretchen Barreto. Ano yung partisipasyon ni Gretchen Barreto? 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Panawagan ko lang sa kanya para naman medyo maano siya, makipagtulungan na lang siya sa akin. Sa mahal kong presidente, BBM, sir, sana pakinggan mo naman yung mga pamilya ng namamatayan. Ito na yung pagkakataon na tulungan niyo ako. Dahil lahat ng sinasabi ko dito, walang kasinungalingan at walang pirang kapalit dito. Vicky, ipinakita rin sa atin ni Patidongan na kani-kanina lamang ang 4 na kopya ng tinatawag na Affidavit of Recantation. At ang sinasabi ni Patidongan sa atin, ito raw ang pilit na pinapipirmahan sa kanya ng kampo ni Atong Ang. May 3 araw na raw nakakalipas nang ipadala sa kanya ito. Nakasaad di umano sa Affidavit of Recantation na ito na babawiin at babaliktarin ni Patidongan ang lahat ng kanyang mga naging statement at salaysay laban sa kampo ni na Atong Ang at iba pa kapalit ng 300 million pesos. Si Patidongan, Vicky, nagtagal ng nagtatrabaho na sa kampo ni na Atong Ang, may 15 taon na ang nakalilipas. Siya ay nagsimula bilang bodyguard at hanggang sa marating ang posisyon bilang chief security ng mga farm ng kampo ni Atong Ang, pati na
ng mga sabungan ito di lamang sa Metro Manila kundi sa mga karatig na probinsya. Mahigpit ang seguridad kung nasaan kami ngayon. Ito raw ay ipinadala ng National Headquarters ng Philippine National Police para matiyak na nasa ligtas na kalagayan si Patidongan. Vicky. Sige, Emil, aantam. Lusubin niyo si Patidongan, nasa gitna ng kampo. Ngayon patindi ng patindi yung mga revelations dito. So inaasahan na din natin na may mga pangalan na mga politiko na posibleng lumutang, konektado dito sa mga pangyayari 'to. So hindi na ako nagtataka kung makakarinig ako ng mga tunog, apelyidong, senador, apelyidong mga business tycoons. Pero according dun sa resume ni Patidongan, hindi rin basta-basta kasi may alam din talaga. May alam din talaga sa paghawak ng armas, may mga training nung siya ay aktibo sa serbisyo. So, I think, parehas lang ang laban. Parehas ang laban. Walang mayaman na dito. Katotohanan na. Manong Joe, pipinggan nyo. Kaya nga, pero may mga ano kasi, may mga allegation dito yung magkakaso si Atong Ang. Eto, sinagot na ni Patidongan. Pero eto, Sunshine Cruz. Ano, binubugbog siya ni Atong Ang? Kaya, eto, siya has shut down rumors about her relationship with Atong Ang, denying the claims of physical abuse and a supposed breakup. So, itinanggi ni Sunshine Cruz ang pambubugbog issue at yung breakup nila ni Atong Ang. Ibig sabihin, sila pa rin. Abay, sayang naman ng 16 billion na bahay. Pinatayuan daw ni Atong Ang na 16 million re. Sarap naman. Di ba? Ito yung mga issue ngayon tungkol sa mga sindikato talaga. Malaking sindikato yan. Yang sabungan, malaking sindikato. Ang siste, kahit na gaano kalaking ano yan, hindi sapat ang negosyo para kumitil ka ng buhay. Kung may kasalanan, edi kasuhan mo, parusahan mo, ikulong mo, para magtanda. Hindi yung dahil sa piling mo, ikaw na yung pinakamataas, hawak mo na lahat ng sabungan, ikaw na yung pinakamalaki, may kakayahan ka ng pumatay. Kung kaya mo nang pumatay ngayon, papatay ka naman bukas, papatay ka naman sa makalawa. Di ba? Hanggang sa maging powerful ka na. Naging controversial nung si Atong Ang mula nung kay Erap. Kasi malakas daw itong magbigay ng campaign fund. Malakas din ito kay Gloria. Lumakas din ito sa mga iba't ibang mga naging presidente. Ewan ko lang ngayon. Pero alam ko naging player ito ni naging player ito, naging contributor ito ni Digong. Si Atong Ang. Mani daw sa kanyang 100 milyon pag nagbigay ito. Ano palang papel ni Gretchen? May kinalaman daw eh. Lagi daw silang magkasama. O eto. Eto ngayon ang sirkulo ng mga pangyayari ngayon. So dawit na dawit ang pangalan ni Gretchen dahil may kinalaman daw dahil member daw ng inner circle. Ang inner circle na talaga yan. Basta kapag kampo ng mga DDS, basag na basag yung inner circle na basag. Kaya ito, Julie Dondon Patidongan. Oh, pinangalanan niya sa interview. Atong Ang, Gretchen Barreto. Panis. Let's watch out kung ano yung magiging development ng kasong yan. Sana hindi lamang kaso-kaso, kung hindi, sana may mapanagot. Ito, pangarap ko lang Pangarap ko lang, sana may makulong. At saka, sana, yung mga nasa Senado na kasangkot di umano dito sa usaping ito, sana maghimas rehas din. O, dito na tayo.